Magandang gabi sa inyong lahat. Itago nyo na lang ako sa pangalang Rodel. May ibabahagi lang akong nakakakilabot na kwento tungkol sa isang aswang sa aming lugar. Taong 2015 nang kami ay muling pumasyal sa probinsya ng Tawi-Tawi. Lugar na halos nasa dulo na ng mapa ng Pilipinas. May isang liblib na baryo doon kung saan ay may itinayong bagong karinderya. Maliit lamang ito, simple, at tila walang kakaiba. Ngunit ang kaunting oras ay sapat upang magdala ng ingay at usapan sa baryo. Ang bagong karinderya ay naging sentro ng atensyon dahil sa pambihirang linamnam ng mga putahe na niluluto ni Aling Lerma, dayo galing sa ibang island municipality ng Tawi-Tawi. Sa umpisa, tila wala naman talagang kakaiba. Ang mga residente ay masiglang nagtutungo sa karinderya. Pinupuri nila ang sarap ng kanyang adobong manok, tinulang isda, at ginataang gulay. Kakaiba raw ang timpla, para bang may espesyal na sikreto ang bawat putahe. Hindi nagtagal, naging tanyag si Aling Lerma sa buong baryo. Maging ang mga dayo mula sa kalapit na lugar ay dinadayo ang kanyang karinderya matikman lang ang kanyang putahe. Sa kabila ng tagumpay ng kanyang negosyo, unti-unting napansin ng ilang mga residente ang mga kakaibang pangyayari. Si Sharon, ang batang tindera ng mga gulay at prutas na laging nagdadala ng paninda kay Aling Lerma, ay bigla na lamang nagkasakit. Sa loob lamang ng isang linggo, ay humina ang kanyang katawan, namayat, at tila nawala ng dugo. Si Mang Tomas naman, ang mangingisda at nagde-deliver ng tubig, ay hindi na nakitang buhay matapos maghapunan sa karinderya. Ang kanyang bangkay ay natagpuan sa tabing dagat, na parang naubusan ng dugo. Dahil dito, nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan sa baryo. May sumpa yata ang karinderya ni Aling Lerma, bulong ni Aling Mila, isa sa mga pinakamatandang residente sa lugar. Ngunit wala ni isa ang nagkaroon ng lakas ng loob upang harapin si Aling Lerma. Ang kanyang mabait na anyo at malumanay na pananalita ay tila nagpapakumbinsi sa lahat na hindi siya maaaring gumawa ng masama. Hindi nagtagal, si Ramon, ang pinakamasigasig at astig na kabataan sa baryo, ay nagsimulang mag-usisa. Madalas siyang tumatambay malapit sa karinderya, nagmamasid at nagtatala ng lahat ng kanyang nakikita. Isang gabi, nakita niya si Aling Lerma na nagdadala ng malaking sako patungo sa likod ng karinderya. Sa kanyang pag-usisa, natuklasan niya ang isang lihim na silid sa likod nito. Sa loob ng silid, tumambad kay Ramon ang mga kakaibang bagay. May mga bote ng likido na kulay dugo, mga tuyong dahon, at mga piraso ng kung ano-anong bagay na tila bahagi ng katawan ng tao. Naroon din ang isang itim na aklat na puno ng kakaibang simbolo. Biglang nakaramdam si Tonyo ng malamig na hangin. Paglingon niya, naroon si Aling Lerma, nakatitig sa kanya, nakangiti ngunit may kakaibang anyo. Ang kanyang mga mata ay tila may pulang liwanag at ang kanyang mga kamay ay tila hamaba at naging matatalim na kuko. Tumakbo si Ramon palabas ng silid, ngunit bago siya makalayo, sinabihan siya ni Aling Lerma ng malumanay, hindi lahat ng bagay ay kailangang alamin, ho. May mga sikreto na mas mabuting iwan na lang. Tumakbo siya pabalik ng baryo, nanginginig at hindi na makapagsalita ng maayos. Nang malaman ng mga residente ang nakita ni Ramon, nagkaroon ng takot at galit ang buong baryo. Napagkasunduan nilang tapusin na ang sumpa ni Aling Lerma. Sa gabing iyon, sama-sama nilang nilusob ang karinderya, bitbit ang mga sulo at mga armas. Ngunit tulad ng inaasahan, wala roon si Aling Lerma. Tanging mga kaldero at mga tirang pagkain ang kanilang nakita. Napansin ni Mang Pedro, ang lider ng baryo, ang kakaibang amoy mula sa isang malaking kaldero. Nang kanilang buksan ito, tumambad ang nilalaman, piraso ng laman ng tao. Ang kanilang galit ay napalitan ng matinding takot. Bigla na lamang nilang narinig ang tinig ni Aling Lerma mula sa kawalan. "Bakit kayo nandito? Hinahanap ba ninyo ako?"
Ang kanyang tinig ay malamig at parang dumadagandong sa buong paligid. Bigla silang nakakita ng anino sa itaas ng karinderya. Si Aling Lerma, ngayon ay may anyong hindi makatao mahahabang kuko, matutulis na pangil, at mga pakpak na parang sa paniki. Ang mga residente ay nagsigawan at nagsitakbuhan. Ngunit hindi lahat ay umalis. Si Mang Pedro at ilan pang matatapang na lalaki nanindigan upang tapusin na ang sumpa. Nilabanan nila si Aling Lerma gamit ang mga sulo at sibat, ngunit sadyang malakas siya. Isa-isa silang pinabagsak ni Aling Lerma, hanggang sa si Mang Pedro na lang ang natira. "Hindi mo ako matatalo," sabi ni Aling Lerma, habang unti-unting lumalapit. Ngunit bago niya maabot si Mang Pedro, biglang lumitaw si Ramon, bitbit ang itim na aklat na kanyang nakita sa lihim na silid. Binuksan niya ito at nagsimulang magbasa ng mga salitang hindi niya naiintindihan. Ang buong paligid ay tila yumanig. Si Aling Lerma'y napasigaw at nagmakaawa, "Itigil mo yan. Hindi mo alam ang ginagawa mo." Ngunit itinuloy ni Ramon ang pagbasa. Sa isang iglap, isang malakas na liwanag ang bumalot sa lugar. Nang maglaho ang liwanag, si Aling Lerma ay wala na. Ngunit hindi roon nagtapos ang kwento. Kinabukasan, napansin ng mga residente na nawawala rin si Ramon. Ang aklat ay natagpuan sa tabi ng pangpang, basang-basa at wala ng mga pahina. Ang lagim na idinulot sa mga residente ng aming baryo ay kailanman hindi malilimutan at matutudukan hanggat walang patunay na si Aling Lerma ay patay na.